Magandang umaga mga bata. Magandang umaga, ma'am. Manatili muna tayong nakatayo at tayo ay manalangin. Bago tayo magsimula sa ating klase, ano nga ulit ang ating mga alituntunin sa loob ng ating silid-aralan? Huwag maingay. Maupo ng maayos. Makinig ng mabuti. Intindihin ang binabasa. Ngayon ay atin na simulan ang punta kayo sa inyong mga dating pangkat at tayo ay mayroong pangkatang gawain. May papakita ako dito sa loob ng chart. Ngayon ay hahanapin nyo yung kasing tunog. Halimbawa is araw. Ang kasing tunog niya ay kalabaw. So, ang gagawin niya lang ay may mga salita akong mga binigay sa inyo at hahanapin nyo dito kung saan tamang pwesto siya ididikit. Opo, ma'am. Bahay kulay. Magagaling mga bata, lahat ng inyong pinaglalagay dito ay tama. Ngunit, may isang grupo lang na nagnaid. Basahin nga natin ulit yung mga pinaglalagay nyo. Ano to? Suklay, buhay. Pusa, pasa. Bahay, kulay. Sitaw, sabaw. Baso, aso. Pulis, walis. Class, ano mga napansin nyo sa ating mga binasa? Mga salitang magkasing tunog, ma'am. Sorry mga bata, bigyan natin ng 3 padyak ang ating mga sarili. Subalit, bago natin umpisahan ang paksa, may mga dapat muna tayong malaman na mga bagong salita at pamantayan upang mas maunawaan natin ang tulang ating bibigkasin. Simulan natin alamin ang mga bagong salita, mga kahulugan upang lalong maunawaan ang nilalaman ng tula sa pamamagitan ng paligsahan na tawagin nating hula mo, sabihin mo. Magbibigyan kayo ng 5 segundo upang unawain at alamin ang mga kasing kahulugan ng mga bagong salita. Kayo ay mag-uunahan sa pagtaas ng kamay upang magsabi ang mga tamang kasing kahulugan ng mga nasalungguhitang bagong salita sa mga pangungusap na ating babasahin. Huwag kayong mag-alala, class, sapagkat magbibigay ako ng clue at iaayos niyo lamang ang mga jumbled na letra upang malaman ang mga tamang kasing kahulugan. Handa na ba kayo? Yes, ma'am. Simulan na natin sa unang pangungusap. Okay, class, basahin natin ang nasa number 1. Pinakamatibay na sandigan ng tao ang banal na Panginoong Diyos sa lahat ng panahon. Ano sa tingin niyo ang ibig sabihin ng sandigan? Hula mo, sabihin mo. Sandalan po! Tama! O sa number 2. Ang mga kasapi ko ay maasahan. Ano sa tingin niyo ang kasapi? Hula mo, sabihin mo. Miyembro ko. O, number 3. Ang binhi ng henerasyon. Ano ang ibig sabihin ng binhi? Bago? Tama! Bago. Number 4. Magkaagapay ang mga magulang ko para sa pag-aaral ko. Ano ang ibig sabihin ng magkaagapay? Hula mo, sabihin mo. Magkatulong po ba, ma'am? Tama, ito ay magkatulong. Number Ko ay makapagtapos ng pag-aaral. Ano ang ibig sabihin ng hangad? Hula mo, sabihin mo. Asin? Mahusay mga bata, ngayon naman ay ating basahin ang mga bagong salita at ang kanyang kasing kahulugan. Sandigan, sandalan, kasapi, miyembro, binhi, bago, Magkaagapay, magkatulong, hangad, nais. Bago natin basahin, class, ang ating tula,
Babasahin muna natin ang mga gabay na tanong. Number 1. Tungkol saan ang tula? Number 2. Bakit mahalaga ang pamilya? Number 3. Pakibasa. Bakit dapat alagaan ang pamilya? Okay. Yan ang ating mga gabay na tanong. Nasasagutan natin pagkatapos nating basahin ang tula. Magbabasa susunod. Halaga ng pamilya ni Arjan B. Gimit. Pamilya'y dapat alagaan. Sila'y ating sandigan. Sa hirap at kanungkutan, bawat kasapi maaasahan. Mula pagkabata hanggang pagtanda. Di nagsawa sa pagkalinga. Ipinunlang pag-aaruga. Aning binhi ng pamilya'y masagana. Pamilyang pinagmulan ay ating buhay. Ama, ina, anak, laging magkaagapay. Ugnayang malalag na walang kapantay. Sama-sama sa pag-abot, hangad na tagumpay. Ito naman, class, ay ating na sagutin ng mga gabay na tanong. Tungkol saan ang tula? Ito po ay tungkol sa halaga ng pamilya, ma'am. Okay, mahusay. Number 2, bakit mahalaga ang pamilya? Dahil sila ang ating sandigan sa hirap at kalungkutan. Pangatlo, bakit dapat alagaan ang pamilya? Dapat nating alagaan ang ating pamilya dahil tanging sila lang ang ating masasandalan kapag tayo ay nagkaproblema. Mahusay mga bata ang pagkabuo ng ating tula. Ano nga ba ang tula? Sino ang gustong magbasa sa naka-flash sa ating harapan? Sige, Angel, pakibasa. Ang tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. Pinubuo ang tula ng saknong at taludtod. Tama. At ang tula ay mayroong ekspresyon o damdamin at mayroong diin at bilis sa pagbabasa. Ilang saknong ang bumubuo sa ating binasa kanina? 3 po, ma'am. Ito ang saknong 1, 2, 3. Ilang taludtod naman ang nasa ating tulang binasa kanina? 4 na taludtod bawat saknong, ma'am. Tama. Ang taludtod naman ay ito. 1, 2, 3, 4. Ano ba ang ibig sabihin ng tula, class? Opo, ma'am. May sasabihin akong salita at sasabihin niyo sa akin kung anong tugmang salita ang kapareha nito. May pagpipilihan naman kayo na naka-flash sa PowerPoint. Mahusay mga bata, talagang naintindihan niyo kung ano ang ating paksa ngayong araw. Salamat sa inyong pakikinig. Ito ang inyong takdang aralin. Maraming salamat mga bata. Paalam.